So, natapos na natin yung add. So, gumamit tayo ng forms ng Django, which is yung model form. Tapos, ngayon, sana naman tayo sa detail. So, mag-add tayo ng detail dito. Def to do detail. Tapos, request to do ID. Then, since mag-require tayo ng ID ng to do, so, to do is equal to do. Or ano na lang, get object or 404 na lang tayo. So, import tayo ng get object or 404. Okay, so get object or 404 tapos yung model and then ID is equal to do ID. Okay? So, yung ID is from sa models natin. So, meron tong ID or primary key na naka-hidden. So, auto-increment yan by 1 every time na mag-add ka ng data sa database. Yung data mo is automatic, merong field na ID. So, dito yun natin kukunin sa to-do ID. So, kung meron na tayong data, which is the to-do, so i-add na natin siya. So, context is equal to to-do. So, to-do, and then to-do. And then, i-render na natin. So, return, render, and then, request, yung natin, yung template, to do, and then to do detail.html. Wala pa pala tayong to do.detail.html, and then, yung data, context. So, context. Okay. And then, i-add muna natin siya sa route. Yan. Tapos, dito is detail. And then, dito. So, since yung ipapas natin is ID, so int. And then, to do underscore ID. Ayan. Since yan yung ginamit natin dito, to do underscore ID. So, dapat same lang siya. So, to do ID detail. Then, to do. Import natin yung to do na detail. And then, sudo detail. Ito. And then, yung path natin is to do detail rin. Okay. And then, sa ating each template. So, mag-add tayo dito ng to do underscore detail.html. And then, so sa list, parang same lang to siya. So, kopya na lang natin. So, if to do, so kung merong to do, so ganyan. So, if to do, so napas na yung to do. And then, dito, remove na lang natin to. And then, so, for, wag na to. Itong end for, kukunin natin to. So, to do title, status. So, na lang, by ano na lang natin, isa-isahin na lang natin siya. So, every item na lang. So, ayan. So, title, tapos, description, no? Description yung natin ipapalabas. And then, status, okay.
Okay na yan. And then ito palang get status display is to do dot status yan. Pero since yung ano natin yung tuple is gusto nating yung mag-appear is itong string na word, hindi yung value niya na number. So yung nilagay natin is this get and then display. So get status display. So yung status is yung number, pero kung gusto natin yung human conversion na mababasa natin yung value, which is yung ibang string value ng tuple natin, so gumawa tayo ng get status display. So if to do else, okay, so meron na tayo nito, and then meron na tayong detail page. So punta muna tayo sa ating list. Doon tayo maglalagay ng data na para mapunta tayo sa detail, right? So i-remove natin tong description, and then maglalagay tayo ng A dito, ref, right? Para pag-click niya, pag-click ng user, mapupunta siya doon sa detail page. Okay? So URL to do detail, tapos yung to do .id. So yung ano natin na data is yung ID. So to do.id, and then ito remove natin tong task. Ayan, dito kasama. So ayan. So pag nag-click yung user sa ating to do list, so mapupunta siya dapat dun sa ating detail page. So ita-try na natin. Let's check muna ulit. Okay, meron tayong to do detail dito sa ating views. In-import na natin dito sa ating route, to do detail, and then sa ating list. So meron tayong to do's. Ginamit natin yung to do.id para yun yung gagamitin sa ating path na ID, since naghahanap to ng to do ID. And then so pagpunta niya sa ating detail, mababasa niya doon yung title. Remove natin tong iba. Ano bang ginagawa mo, Clark G. Pisco? So if to do, then to do title, to do. Okay, let's try. Nakarun yung server. Sige. Okay. Refresh natin. Okay, yun. Buy milk, walk in the park, buy manok. So, i-click natin. Okay, buy manok sa tindahan nila yan na not started. Okay, balik tayo. Buy milk, buy in market, not started. Go fishing. Okay, go fishing, punta sa Uslao, Masin City, para mangisda, not started. Okay. So, ayun yung detail page natin. So, sa next video naman is yung edit or update ng data natin. See you!